Nakatayo ako sa tapat ng ATM, hawak ang resibong nagsasabing wala na akong kahit isang kusing, 180,000 piso, simot na simot. Ang perang pinahirapan ko ang 40 taon sa pabrika, kinuha lahat ng sarili kong anak para lang sa kanyang kriminal na nobyo. Habang nanginginig ang aking makamay sa galit at pait, lumapit si Paolo, ang aking 15 taong gulang na apo. Ngumiti siya ng bahagya. Hinawakan ang aking balikat at bumulong. Lolo, huwag ka nang umiyak. Nakahanda na ang lahat. Ako nang tumapos sa kanila. Maya-maya lang, narinig ko ang boses ng anak ko sa telepono. Sumisigaw siya sa takot. Humahagulgol. Naririnig ko ang tunok ng maposas at ang boses ng makulis sa kabilang linya. Hindi niya alam na ang sarili niyang anak ang nakplano ng lahat para mabulabok ang kanilang masamang gawain. Bago ko ituloy ang kuwento kung paano nauwi sa ganitong sakit ang aming pamilya, maaari bang malaman ko kung mula saang probinsya ka nanonood o anong oras na sa inyo ngayon? Ang bawat komento ninyo ay mahalaga sa akin. Isang paala. Ang kwentong ito ay nilikha upang mas madaling maunawaan ang isang mahalagang aral sa buhay. Bagamat ito ay isang salaysay, ang mensahe tungkol sa pagmamahal at wastong disiplina sa pamilya ay totoong-totoo at may malalim na halaga. Nakatayo ako sa loob ng lobi ng bangko. Ang amoy ng floor cleaner at ang lamig ng aircon ay tila tumatagos sa aking lumang polo shirt. Pakiramdam ko, mas maliit ako kaysa sa karaniwang laki ko. Nakatingin ako sa isang maliit na pirasong puting papel. Isang resibo. Ang nakasulat doon ay parang isang hatol ngang kamatayan. 0. Isang malaking 0 ang natitirang balanse sa aking pinaksamang savings at checking account. 40 taon. 40 taon akong nagtrabaho sa pabrikang tela sa Laguna. Araw-araw na pagtitiis sa ingay ng mga makina at init ng produksyon. Lahat ng iyon naglaho sa isang umaga lang. 180,000 piso. Iyan ang halaga na aking buong buhay na pagtitipid, simot na simot. Si Marites, ang teller na kilala ko na sa loob ng 15 taon, ay nakatingin sa akin ng may awa. Malambot ang kanyang boses nang magsalita siya. Lolo Francisco, pasensya na po. Ang withdrawal ay ginawa kaninang alas 9:23 ng umaga. Ang kumuha po ay ang joint account holder ninyo, si Imelda Hart. Imelda. Ang pangalan ng aking anak ay parang isang binalingtadyang salub ng aking dibdib. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap. Ang aking anak, ang aking munting prinsesa. Habang nakmamaneho ako pauwi gamit ang aking lumang sasakyan, bumabalik sa aking isipan ang mga alaala. Naalala ko noong 4 na taong gulang pa lang si Imelda. Napakalilit kanyang makamay habang binubulubok niya ang mamumongang tinapay para sa maibon sa parke. Dahan-dahan lang itay, sabi niya noon, baka mabilaukan ang mga ibon. Napakabait niyang bata. 8 taon matapos iyon, nakatayo siya sa entablado ng kanilang paralan bilang valedictorian. Punong-puno ako ng pagmamalaki. Sinabi niya sa kanyang talumpati na itinuro ko sa kanya na ang pagsisikap ay laging nangingibabaw sa kamalasan. Naniwala ako sa kanya. Buong puso akong naniwala. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Romy. Si Romy, isang lalaking walang ibang dala kundi ingay ng motor at amoy ng gulo. Isang lalaking may mahabang rekord sa pulisya. Unti-unti, ang aking anak ay naging parang ibang tao. Ang kanyang malasakit ay napalitan ng put. Ang kanyang katapatan ay napalitan ng kasinungalingan. At ngayon, ang lahat ng aking pinahirapan para sa kinabukasan ng aking apo na si Paul ay dinala niya sa bak ng lalaking iyon. Nilimas niya ang aking buhay para sa isang taong tinatawag na pananakit ng pag-ibig. Sinubukan ko siyang tawagan. Paulit-ulit. Sa pang-anim na ring sumagot siya. Ngunit ang boses na narinig ko ay hindi ang boses ng aking munting Imelda. Ito ay boses na kasing lamig ng semento. Itay, alam ko kung bakit ka tumatawag, sabi niya. Kinuha ko ang pera dahil deserve ko iyon. Kami ni Romy, agsisimula kaming bagong buhay. Napahawa ako sa manibela ng mahigpit. Paano ang pamilya natin? Paano ang edukasyon ni Paolo? Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya ay parang isang sampal.
Kaya mo na iyan, Itay. Matibay ka naman, di ba? Doon ko napaktan to. Sa mundong ito na puno na laro at panlilinlang, kahit ang sarili mong duko ay kayang tumalikod sa iyo. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan sa tapat ng aming bahay, nakatingin sa kawalan, pakiramdam ko ay napakaisa ko, ngunit hindi ko alam, sa loob ng bahay na iyon, may isang batang lalaking naghihintay, isang batang may sariling plano. Mabigat ang bawat hakbang ko pawi sa aming maliit na bahay. Ang init ng hapon sa labas ay tila nakikisabay sa bigat ng aking nararamdaman. Paano ko sasabihin sa aking apo, sa batang si Paulo na 15 taong gulang pa lamang, na ang sarili niyang ina ay tumakas kasama ang isang lalaki at ninakaw ang ating kinabukasan? Habang naglalakad ako sa eskinita, naririnig ko ang tawanan ng mga kapitbahay at ang tunok ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit sa loob ko, may namumuong bagyo, kinakabahan ako, natatakot ako para kay Paulo. Ayaw kong masira ang kaniyang pag-asa sa buhay. Ayaw kong malaman niya na ang kaniyang ina, na dapat ay nag-aalaga sa kaniya, ang siyang nagtaksil sa amin. Pagbukas kong pinto, nakita ko si Paulo na nakaupo sa aming lumang sofa. Hindi siya nanonood ng telebisyon. Hindi rin siya naglalaro sa kaniyang telepono. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, tila may malalim na iniisip. Ang mukha niya ay seryoso, masyadong seryoso para sa isang bata. Apo, narito na ako, may akong gasabi. Inaasahan ko na tatanungin niya ako kung nasaan ang kaniyang ina. Inaasahan ko na iyak siya, pero laking gulat ko nang tumayo siya ng mahinahon at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay. Ang kaniyang hawak ay matatag. Napansin ko sa kaniyang mamata na wala itong bahid ng pagkagulat. Sa halip, puno ito ng pag-unawa. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sabi niya sa akin, "Lolo, alam ko na po. Alam ko na ang lahat ng ginawa ni Nanay at ni Romy." Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Paano niya nalaman? Nanginginig ang boses ko nang itanong ko kung paano niya natuklasan ang katotohanan. Dinala ako ni Paulo sa kaniyang silid. Doon, sa ibabaw ng kaniyang masang pang-aral, may nakita akong isang makapal na folder. Isang folder na puno ng sulat, malarawan na kinuha gamit ang kaniyang lumang cellphone at mga listahan ng mga petsa. Ipinaliwanag sa akin ni Paulo na matagal na pala niyang sinusubaybayan ang kaniyang ina. Sabi niya, napapansin niya ang madalas na paglabas ni nanay niya sa gabi. Napapansin niya na tawag sa telepono. Isang araw, sinundan niya sila sa isang karinderya sa kabilang barangay. Nakita niya ron si Romy. Nakita niya kung paano nakpaplano ang dalawa. Naririnig niya ang usapan tungkol sa pera, ang pera na pinahirapan ko sa loob ng maraming dekada. Masakit marinig ang mga salitang iyon mula sa sarili kong apo. Ang isang bata na dapat ay nag-aral lang at naglalaro, ay kailangang maging espiya sa sarili niyang pamilya. Sinabi ni Paulo na alam niyang si Romy ay isang masamang tao. Nakita niya ang record nito sa internet, madating kaso nito ngang panoloko sa ibang probinsya. Ngunit ang pinakaikinagulat ko ay ang sumunod niyang sinabi, "Lolo, ako po ang tumawag sa mga pulis." Bulong niya. Nagulat ako ng husto. Ang aking apo ang tumawag sa otoridad. Sabi niya, nalaman niya kung nasaan ang pinagtataguan ni Nanay at Romy. Alam niya ang oras ng kanilang pag-alis. Kaya bago pa sila makalayo ng tuluyan, ibinigay niya ang impormasyon sa mga pulis. Ginawa niya iyon hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Ayaw ko po silang saktan, Lolo, sabi ni Paulo habang nakatingin sa aking mamata. Pero ayaw ko rin pong hayaan silang sirain ang buhay ninyo. Kayo lang po ang mayroon ako. Kailangan ko po kayong protektahan. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang pader sa puso ko. Sa loob ng mahabang panahon, inisip ko na ako ang tagapagtanggol ni Paulo. Inisip ko na ako ang kailangang maging malakas dahil ako ang matanda. Ngunit sa araw na ito, nabaliktad ang mundo. Ang aking apo, sa edad na 15, ang siyang naging bayani ko. Siya ang tumayo para sa katarungan ng ako ay lupaypay na sa pagod at lungkot. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakapit ako sa kaniyang mga balikat. Doon ko naramdaman na hindi na siya bata.
Ang hirap ng buhay ang nakpatanda sa kaniya ng maaga, ngunit ang kaniyang puso ay nanatiling busilak. Sabi ko sa kaniya, "Salamat, Paolo. Maraming salamat, Apo." Ramdam ko ang init ng luha sa aking mamata. Hindi ito luhang pihati, kundi luhang pasasalamat. Sa gitna ngang pagtataksil ngang sarili kong anak, binigyan ako ngang Diyos ngang isang apo na higit pa sa ginto ang halaga. Ang katapangan niya ay nagbigay sa akin ngang bagong lakas. Alam ko na ngayon na hindi ako nag-isa sa laban na ito, mayroon akong kasama, mayroon akong kakampi. At higit sa lahat, mayroon akong dahilan para magpatuloy. Matapos ang madamdaming pag-usap namin ni Paolo sa kaniyang silid, naramdaman ko ang isang uringang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Bagaman wala na ang malaking bahagi ang aming iPhone, alam ko na mayroon pa kaming magagawa. Mayroon pa akong isang lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Isang lihim na kahit ang kaniyang ina ay hindi nalaman. Hinawakan ko ang balikat ni Paolo at sinabihan siyang sumunod sa akin. Umakyat kami sa maliit at maalikabok na hagdan patungo sa aming silid almacen o atik. Ang bahaging itong bahay ay madilim at punong nga lumang gamit, makahon ng sapatos, at mga lumang diaryo. "Lolo, ano pong ginagawa natin dito?" tanong ni Paolo habang pilit na inilawan ng kaniyang cellphone ang daan. Ngumiti lang ako ng bahagya. Lumapit ako sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng malumang kumot. Doon, may nakabaon na isang maliit na kahon. Inabot ko ito ng dahan-dahan. Ito ay isang lumang latang biskwit, kupas na ang kulay, at may kaunting kalawang sa mga gilid. Ito iyong uring lata na karaniwang makikita sa mga kusina ng mga Pilipino, ginagamit na lalagyan ng asukal o asin pagkatapos maubos ang laman. Bumaba kami sa sala at inilapak ko ang lata sa mesa. Maingat kong binuksan ito. Sa loob, hindi asukal o biskwit ang nakita ni Paolo. Sa loob ng latang iyon, may mga nakatuping papel na pera, maraming pera. 180,000 piso, mahina kong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. "Lolo, saan galing ito?" Ipinaliwanag ko sa kaniya na ito ang aking tinatawag na pondo para sa tagulan. Noong bata pa ako, itinuro sa akin ng aking sariling lolo na huwag nang ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Kaya naman, sa bawat sahod ko nun sa pabrika, sa bawat kitang nakukuha ko sa pagkakarpintero, palagi akong nagtatabi ng kahit kaunti sa latang ito. Ang perang nakuhang kaniyang ina sa bangko ay ang pera para sa araw-araw na gastos at para sana sa kaniyang kolehiyo. Ngunit ang perang na sa latang ito ang ating huling baraha. Ang 180,000 piso ay hindi kalakihan kung titingnan sa panahon ngayon, lalo na't mahal ang bilihin. Pero sa amin, ito ay isang himala. Ito ang bunga ng aking pagtitipid, ng hindi pagbili ng bagong damit, at ng pagtitiis sa simpleng ulam sa loob ng maraming taon. "Lolo, akala ko po ay wala na tayong natira," sabi ni Paolo habang hinahawakan ang pera. Sabi ko sa kaniya, "Apo, ang pera ay maring manakaw, pero ang talino sa paghawak nito ay hindi. Ngayon, kailangan nating maging matalino. Kailangan nating magigpit ng sinturon." Naupo kaming dalawa sa mesa at nagsimulang magplano. Sa harap ng isang lumang kwaderno, isinulat namin ang aming makailangang bayaran, kuryente, tubig at pagkain. Tinuruan ko si Paolo kung paano mamuhay ng 3/4 lang ang gastos. Sabi ko sa kaniya, kailangan nating iwasan ang mga luho. Walang kakain sa labas, walang bibiling gamit na hindi naman kailangan. Ipinaliwanag ko rin sa kaniya ang halaga ng pagiging matatag. Sabi ko, ang buhay sa Pilipinas ay parang kawayan, kahit anong lakas ng hangin, kailangang marunong tayong yumuko para hindi tayo mabali. At kapag lumipas na ang bagyo, kailangang tumayo tayong muli ng mas matuwid. Habang nagbibilang kami ng pera, naramdaman ko ang kaisa-isang layunin namin, ang mabuhay ng may dangal. Hindi namin kailangan ng yaman ni na Romy. Hindi namin kailangan ang perang galing sama-sama. Ang 180,000 pisong ito na dinalisay ng pawis at pagtitiis ay sapat na para makapagsimula kaming muli. Napansin ko ang pagbabago sa disposisyon ni Paolo. Nawala ang takot sa kaniyang mukha. Napalitan ito ng determinasyon. Sabi niya sa akin, "Lolo, tutulong po ako.
Maghahanap po ako ngang mapapasukan pagkatapos ang klase, kaya nating dalawa ito. Sa sandaling iyon, alam ko na ang tunay na pamana na ibibigay ko kay Paolo ay hindi lamang ang perang nasa loob ngang latang biskwit. Ang tunay na pamana ay ang katatagan ng loob at ang prinsipyo na kahit anong hirap ng buhay, palaging may paraan basta't tayo ay tapat at masipag. Ang gabing iyon ay naging payapa para sa amin. Kahit na alam naming mahaba pa ang lalakbayin naming landas, kahit na alam naming marami pang pagsubok na darating, hindi na kami natatakot. Dahil alam namin, sa aming maliit na bahay, sa likod ng malumang pader, may isang latang biskwit na nagpapaalala sa amin na ang pag-asa ay laging nananatili sa mga taong marunong mag-ipon ng lakas at pagmamahal. Dahan-dahan naming ibinalik ang pera sa lata at itinago ito sa isang mas ligtas na lugar. Hindi na ito basta-basta lata ng biskwit para sa amin. Ito ay simbolo ang aming bagong simula. Isang simula na wala ng kasinungalingan, kundi puno ng pagtitiwala sa isa't isa. Ang 180,000 piso ay simula pa lamang. Ang tunay na yaman ay ang katotohanang kaming dalawa ay makasama sa hirap at ginhawa. Ang sikat nga araw sa aming maliit na bakuran ay tila nagbibigaying bagong pag-asa. Ngunit sa kabilang liwanag, alam ko na kailangan naming maging handa. Hindi namin alam kung kailan babalik ang panganib. Hindi namin alam kung susubukan ni na Romy na gambalain muli ang aming katahimikan. Kaya naman, tinawagan ko ang isa sa pinakamatiwalaan kong kaibigan sa loob ng maraming dekada, si Sargento Delfin. Si Delfin ay isang retiradong pulis. Magkasabay kaming lumaki sa aming lalawigan bago kami parehong napatpat dito sa Maynila upang makipagsapalaran. Siya iyong uri ng tao na kahit madalang mong makita, alam mong maaari mong asahan sa oras ng kagipitan. Pagdating niya sa aming pintuan, dala ang kaniyang lumang toolbox at ang kaniyang seryosong mukha, naramdaman ko ang kaunting ginhawa. Huwag kang mag-alala, Francisco, sabi niya habang tinatapik ang aking balikat. Gagawin nating kasing tatak ng isang kuta ang bahay mo. Maghapon kaming nagtrabaho. Sinimulan namin sa aming pangunahing pinto. Pinalitan namin ang malumang bisagra. Naglagay kami ng 3 matitibay na trangka, isang trangka sa itaas, isa sa gitna, at isa sa ibaba. Ang tunok ng martilyo at ang pakiskis ng bakal ay tila isang musika sa aking pandinig. Bawat pako na ibinabawan namin ay simbolo na aking determinasyon na protektahan ang aking apo. Habang nagtatrabaho kami, tinawag ni Delfin si Paolo. Pinanood kami ng bata. Seryoso si Paolo. Tila kinakabisa ang bawat galaw ng kaniyang lolo Delfin. Tinuruan siya ni Delfin kung paano suriin ang mga bintana bago matulog. Tinuruan din siya kung paano makinig sa mga kakaibang tunog sa labas ng bahay. Ang aming bahay, na dati ay isang simpleng tirahan, ay unti-unting nagiging isang fauday, isang kuta. Ngunit alam ni Delfin na hindi sapat ang matibay na pinto. Kailangan namin ng komunikasyon. Isang lihim na senyas na kami lang ang nakakaalam. Kailangan ninyo ang password, mungkahi ni Delfin. Isang salita na kapag narinig ninyo, alam ninyo na may panganib o kailangan ninyong magtago. Nag-isip ako ng malalim. Gusto kong isang salitang karaniwan, isang salitang hindi paghihinalaan ng iba, ngunit may malalim na kahulugan para sa aming pamilya. Bigla kong naalala ang aking yumaong asawa, si Elena. Naalala ko ang kaniyang maliit na taniman sa likod bahay noong buhay pa siya. Ang paborito niyang itanim ay ang mapulang-pulang kamatis. Kamatis, ang bulong ko. Tumingin sa akin si Paolo at si Delfin. Kamatis, tanong nila. Tumango ako ng dahan-dahan. Oh, kamatis. Naalala ko noong kami ay nagsisimula pa lamang ni Elena. Wala kaming pera, pero mayroon kaming maraming kamatis sa aming bakuran. Sinasabi ni Elena nun na hanggat may kamatis sa mesa, hindi kami magugutom dahil ang kulay nito ay punong buhay. Ang kamatis ay simbolong aming pagsisikap at pagmamahalan. Kaya naman napakasunduan namin, kamatis ang aming magiging lihim na signal. Kapag sumigaw ako ng kamatis, ibig sabihin ay kailangang pumunta agad si Paolo sa kaniyang pinaktataguan sa ilalim ng hagdan.
Kapag may kumatok sa pinto at nagtanong kung may kamatis ba kaming ibinebenta, alam namin na iyon ay isang taong pinadala ni Delphine para tumulong. Isang simpleng salita, ngunit puno ng kasaysayan at proteksyon. Matapos naming maayos ang bahay, naupo kami ni Delphine sa aming beranda. Nagtimpla akong 2 basong kape. Ang usok ng kape ay sumasabay sa dapit hapon. Doon ko naramdaman na hindi ako maaring umasa na lamang sa aking iPhone sa latang biskwit. Kailangan kong bumalik sa pagtatrabaho. Kinuha ko ang isang lumang piraso ng tabla. Gamit ang isang uling, isinulat ko ang mga salitang tumatanggap ng sira, makina ng bangka, makina ng sasakyan, at water pump. Isinabit ko ang karatula sa aming tarangkahan. Maraming taon na ang nakalilipas mula nang huli akong humawa ng magkakasangkapang pangmekaniko ng seryoso. Noong kabataan ko, kilala ako sa aming barangay bilang isang mahusay na mekaniko. Kaya kong buhayin ang isang makinang tila patay na. Pero nang tumanda ako, mas pinili kong magpahinga. Ngayon, ang pangangailangan ang muling gumising sa aking makamay na punong kalyo. Nang makita ni Paolo ang aking ginagawa, lumapit siya sa akin. Lolo, tutulungan kita, sabi niya. Ngumiti ako sa kaniya. Mabuti iyan, apo, tuturuan kita kung paano mag-overhaul ng makina. Ang kaalaman sa paggawa ay isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ngang sinuman. Kinabukasan, may unang dumating. Isang kapitbahay na may dalang lumang water pump. Sira na raw ito at ayaw ng umandar. Kinuha ko ang aking wrench at screwdriver. Habang binubuak ko ang makina, naramdaman ko ang pamilyar na amoy ng grasa at langis. Ang amoy na ito ay nagpapaalala sa akin ng aking kabataan. Nagpapaalala ito sa akin ng aking halaga. Sa bawat pihit ko ng tornilyo, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking dignidad. Hindi ako isang matandang biktima lamang. Hindi ako isang lolo na wala ng silbi. Ako ay isang manggagawa. Ako ay isang haligi ng tahanan. Ang bawat sentimo na kikitain ko mula sa pag-ayos ng mga makinang ito ay magiging dagdag sa aming pondo. Si Paolo ay nasa tabi ko. Iniaabot ang mga kagamitan. Pinagmamasdan niya kung paano ko nililinis ang bawat piyesa. Nakita ko sa kaniyang mga mata ang pahanga. At dun ko napagtanto na ang pagbuo naman ng fauday ay hindi lamang tungkol sa mga trangka at kandado. Ito ay tungkol sa pagbuo muli na aming pagkatao. Ang aming bahay ay ligtas na. Ang aming tiyan ay may laman. At ang aming mapuso ay mas matatak kaysa dati. Dahil sa bawat gabi na kami ay matutulog, alam namin na mayroon kaming lihim na sandata, ang alaala ni Elena, ang katapatan ni Delphine, at ang aming mahiwagang salita na kamatis. 180,000 piso ang nasa aming lata, ngunit ang aming determinasyon ay walang katumbas na halaga. Kami ay handa, kami ay matatag, at higit sa lahat, kami ay magkasama. Ang aking edad na 65 ay hindi hadlang upang magsimulang muli. Ang bawat patak ng pawis ko sa ibabaw ng makina ay panalangin para sa mas magandang kinabukasan ni Paolo. Sa aming munting kuta, natutunan namin na ang tunay na seguridad ay hindi lamang nanggagaling sa bakal, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. At habang ang aming karatula ay nakasabit sa labas, alam ngang lahat na dito sa bahay na ito, may isang matandang leon na handang lumaban para sa kaniyang kawan. Ang umaga sa Laguna ay nagsimula sa isang kulay abong langit. Sumakay kami ni Paolo sa isang jeep patungo sa kabayanan. Hawak ko ng mahigpit ang isang lumang Manila folder. Sa loob nito ay ang makapiraso na aming buhay na natitira pa. Ang bawat paginto ng jeep at ang ingay na makina ay tila paalala na ang mundo ay patuloy na nag-ikot kahit na ang aming mundo ay tila tumigil na. Pagdating namin sa Hall of Justice, sinalubong kami ng amoy ng lumang kape at floor cleaner. Napakalaki ng gusaling ito, ang makisame ay matatayok at ang mga bintana ay malalaki, na tila hinahamon ang sinumang maliit na tao na pumasok. Doon namin nakatakpo si Attorney Santos. Siya ay isang babaeng may malumanay na boses ngunit may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng katotohanan.
Umupo kami sa loob ng kanyang maliit na opisina. Inilatak ko ang lahat. Ang paglimas ni Imelda sa aming pera, ang banta ni Romy, ang pagnanais kong protektahan si Paulo. Nakikinig si Attorney Santos habang hindi gumagalaw ang kanyang makamay. Isang pambihirang katangian ngang isang abogado. Pagkatapos ngang aking salaysay, bumuntong hininga siya. Lolo Francisco, simula niya, narito ang mahirap na bahagi. Dahil ang account ay nasa ilalim ngang pangalan ninyong dalawa ni Imelda, ang pakuha niya ngang pera ay itinutring na autorisado ngang bangko. Hindi ito pagnanakaw sa mata ngang batas na maring habulin ngang bangko ng ganon lang kabilis. Parang gumuho ang lupa sa ilalim nga aking nga paa. Ang parang pinahirapan ko ang 40 taon ay legal na nakuha ang sarili kong anak para gastusin sa isang kriminal. Masakit, napakasakit. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aming laban. Ang maari nating gawin ngayon ay ang pakuha ang legal na guardianship para kay Paulo, pagpapatuloy ni Attorney Santos. Kailangan nating patunayan sa korte na ang bata ay mas ligtas sa inyong pangangalaga. Nang simulan naming ayusin ang documents dan doon lumabas ang isa pang re-resolbahang problema. Kailangan namin ang original na birth certificate ni Paulo. Hinanap ko iyon sa aming kabinet sa bahay bago kami umalis, ngunit wala doon. Isang maliit na piraso ngang papel na may sulat kamay ni Imelda ang naiwan sa folder kung saan ito dapat nakatago. Kinuha niya ito. Kinuha ni Imelda ang katibayan ng pagkatao ngang sarili niyang anak para lamang pigilan ako. Naramdaman ko ang init ng galit sa aking dibdib. Ngunit tumingin ako kay Paulo. Nakaupo siya sa gilid, tahimik, pinakmamasdan ang nga poster tungkol sa karapatan ng bata sa dingding. Para sa kanya, kailangan kong maging mahinahon. Kailangan nating kumuha ng bagong kopya mula sa Civil Registry, sabi ni Attorney Santos. At kailangan din nating maghain ng petition para sa emergency guardianship. Ang filing fee ay nakakahalaga ngang ₱150. Ngunit maaari tayong humingi ng waiver dahil kayo ay isang senior citizen. ₱150. Sa iba, maliit na halaga ito. Pero sa akin, sa pagkakataong ito, ang bawat sentimo ay katumbas ngang pakain sa aming mesa. Habang naglalakad kami sa mapasilyo ng korte patungo sa window ng probate, nakita ko ang maraming tao. May malolong tulad ko na may bitbit ding ma-folder. May mainang umiyak. May mga amang tila pagod na. Dun ko napaktanto na hindi lang ako ang nakikipaglaban sa sistemang ito. Ang sistema ng batas ay tila isang malaking makina na walang pakiramdam. Kailangan mong makaroon ng matinding pasensya para hindi ka mabitak sa gitna ng gears nito. Pumila kami. Nahintay. Ang 71 taon kong katawan ay nagsisimula ng magreklamo. Ang aking balikat na dating may pinsala sa pabrika ay nagsimulang kumirot. Ngunit tuwing titingnan ko si Paulo, nawawala ang pagod. Nang makarating kami sa bintana, ang clerk ay isang babaeng may boses na parang sirang plaka. Kailangan niyo ng proof of income, pension statement, at immunization records ng bata, sabi niya nang hindi tumitingin sa amin. Sinulat ko ang lahat sa likod ng isang lumang sobre. 71 taon na ako, pero kailangan kong maging parang isang sundalo na nag-aral ng bagong taktika. Kailangan kong patunayan sa mundo na ang isang lolo ay kayang maging ama, ina, at tagapagtanggol sa isang pagkakataon. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa isang health clinic para kumuha ng bagong record ng bakuna ni Paulo. Nagbayad ako ng ₱30 para sa selyo. Bawat paglabas ng pera sa aking pitaka ay parang pagtulong dugo, ngunit iniisip ko na lamang na ito ay puhunan para sa kaligtasan ng aking apo. Sa loob ng Deep Pawi, habang ang hangin ay humahampas sa aming mamukha, tinanong ako ni Paulo, "Lolo, mananalo ba tayo?" Tiningnan ko siya sa mga mata. "Paulo, ang katuwiran ay may sariling lakas. Maaring mabagal ang batas, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman natutulog. Gagawin ko ang lahat. Kahit ubusin ko ang natitira kong lakas. Sisiguraduhin kong sa ilalim ng aking bubong ka matutulog ng mahimbing." Pagdating sa bahay, inilabas ko ang aking notebook. Sinulat ko ang susunod na plano. Bukas, magsisimula na akong tumanggap ng mga sirang makina para kumpunihin. Kailangan kong dagdag na kita para sa mga susunod na filing fee. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera o sa korte.
Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Imelda na ang pag-ibig ngang isang ama ay hindi kayang buwagin ngang anumang kasinungalingan o pagnanakaw. Huminga ako ng malalim. Ang aming bahay ay tahimik. Ang aming lamesa ay may lamang tinapay at kape. Ngunit sa bawat sulat ng aking ballpen sa papel, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking dangal. Ako ay si Francisco at ang aking apo ay mananatiling ligtas. Hapon na sa Laguna. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang naktatago sa likod ng mapuno ng mangga. Nakaupo ako sa aking beranda, suot ang aking lumang salamin sa mata, at sinusubukang kumpunihin ang isang sirang makina ng ang tubig. Ang amoyng langis at kalawang ay pamilyar sa aking makamay. Ito ang katahimikang matagal ko nang pinapangarap. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Parang ang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Biglang, narinig ko ang isang tunog na nagpabilis sa tibok na aking puso, ang ugong ng isang malakas na motor. Alam ko ang tunog na iyon ang tunog ng gulo. Huminto ang motor sa tapat ng aming bakod. Sumunod ang tunog ng pagsarangang pinto ng isang lumang sasakyan. Tumingin ako sa bintana sa itaas. Doon nakita ko si Paolo na nakasilip din, nakatinginan kami, tumango ako sa kanya. Alam na niya ang gagawin. Pumasok siya sa loob at naktungo sa banyo sa dulo ng pasilyo, gaya ng aming pinakinsayuhan. Lumabay ang aking maa patungo sa aming pintuan. Sinigurado ko na ang bagong trangka na inilagay namin ni Delphine ay nakalok ng mahigpit. 3 pulgadong tornilyo ang ginamit namin doon. Sinubukan kong pakalmahin ang aking pahinga. Isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang katok ng isang bisita. Ito ay katok ng isang taong gustong manira. Itay, buksan mo ang pinto. Iyon ang boses ni Imelda. Ngunit hindi na ito ang boses na anak na naklalambing. Ang boses niya ay puno ng desperasyon at galit. Sumunod ang isa pang boses. Mababa, paos, nakakatakot. Buksan mo ang pinto, matanda, bago ko ito gibain. Iyon si Romy. Nakalabas na pala siya ng kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo sa likod ng pinto. Ipinatong ko ang aking palat sa malamig na kahoy. Nararamdaman ko ang bawat hampas nila sa kabilang panik. Itay, pakiusap, sigaw muli ni Imelda. Gusto ko lang makita ang anak ko. 10 minuto lang, hindi mo pwedeng ilayo si Paolo sa akin. Imelda, sabi ko ng malakas at dahan-dahan. Sinigurado ko na ang boses ko ay hindi nang ginginig. Mayutos ang korte. Sabado ang dalaw mo sa opisina NG Social Services. Hindi rito. Hindi ngayon. Wala akong pakialam sa korte, sigaw ni Romy. Naramdaman ko ang malakas na pagtula sa pinto. Yumayanig ang buong hamba. Ang kahoy ay dumaing. Isang maliit na lamat ang lumitaw malapit sa trangka. Ngunit ang aking mga kamay ay nanatiling nakadiin sa pinto. Ipinatong ko ang aking buong bigat sa kahoy. Sa isip ko, inuulit-ulit ko ang mga salita. Disiplina, hangganan, proteksyon. Ang disiplina ni Romy ay kalupitan na binalutan ng kayabangan. Ang aking disiplina ay pagmamahal na naglalagay ng matibay na kandado upang protektahan ang isang bata. Paolo, sigaw ko ng sapat na lakas para marinig niya sa itaas. Anong salita natin? Mula sa itaas, narinig ko ang boses ng aking apo, malinaw, matapang. Walang pag-alinlangan, kamatis, lolo, kamatis. Ang salitang iyon ay parang isang panalangin, kamatis. Ang paboritong pananim ng aking asawa. Ang munting clay na ginawa ni Paolo noong nasa 3 baitang pa lang siya. Isang salitang walang kahulugan sa iba, ngunit para sa amin, ito ay nangangahulugang. Ligtas kami, hindi kami susuko. Naririnig mo ba iyon, Romy? Sabi ko sa lalaking nasa kabilang panik. Ang bahay na ito ay may sariling wika. At hindi ka kabilang dito. Umalis na kayo bago pa dumating ang mapulis. Tumawa si Romy. Isang tawa na parang basag na bote. Muli niyang sinipa ang pinto.
Isang beses, dalawang beses, ang itaas na bisagra ay nagsimulang humiwalay sa pader. Ang aking kanang balikat ay nagsimulang kumirot sa tindi na puwersa. Ngunit hindi ako gumalaw. Kahit mabali ang aking nabuto, hindi ko hahayaang pumasok ang dilim sa loob ng tahanang ito. Tuturuan kitang leksyon, matanda, banta ni Romy. Narinig ko ang tunog ng isang metal na bagay na hinahampas sa pinto. Marahil ay isang tubo o mabigat na kasangkapan. Sa bawat hampas, nananalangin ako. Delphine, nasaan ka na? Tinawagan ko na siya bago pa man sila makalapit sa pinto. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang tunog na parang musika sa aking matainga, ang wangwang ng patrol car. Malayo pa noong una, ngunit mabilis na lumalapit. Natigil ang mahampas sa pinto, narinig ko ang mabulong sa labas. Romy, kailangan na nating umalis. Nandiyan na sila. Boses ni Imelda, puno ng takot. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Romy. Ngunit narinig ko na ang mabilis na yabak ng kanilang mapapaalis sa branda. Ang tunog ng motor ay muling umugong. At sa isang iglap, mabilis silang humarurot palayo. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ko ang pahintungang sasakyan ng pulis sa tapat. Isang pamilyar na katok ang narinig ko. Tatlong mahina at dalawang malakas. Ang senyales ni Delphine. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa pagod at bugso ng damdamin. Sinalubong ako ng mukha ng aking kaibigang si Delphine. Suot ang kanyang uniforme. Francisco, ayos ka lang ba? Tanong niya habang tinitingnan ang nasirang pinto. Hindi ako nakapagsalita agad. Tumango lang ako. Lumingon ako sa hagdan at nakita ko si Paolo na pababa na. Takbo siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit sa baywang. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ngunit wala siyang luha. Lolo, ang pinto. Nasira po, bulong niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Madaling ayusin ang pinto, apo. Ang mahalaga, hindi sila nakapasok. Ang mahalaga, alam mo ang salita. Tiningnan ni Delphine ang paligid. Hahabulin namin sila, Francisco. May utos ang korte laban kay Romy. Ang ginawa niya ngayon ay sapat na para maibalik siya sa loob ng selda. Tumingin ako sa labas, sa kalsadang nilakaran ni Imelda. Isang malalim na lungkot ang bumalot sa akin. Ang aking sariling anak, nakaupo sa gilid ng kalsada, tila nawawala habang ang taong mahal niya ay dinadala sa kapahamakan. Noong gabing iyon, hindi kami natulog agad. Kinuha ko ang aking martilyo at magabagong tornilyo. Inayos namin ni Paolo ang pinto. Nilagyan namin ito ng mas matibay na bakal na suporta. Sa bawat pukpok ng martilyo, tila itinatanim ko ang katotohanan ito. Sa puso aking apo, ang kaligtasan ay pinahihirapan. Ang rangge o hangganan ay kailangang ipaglaban bago kami matulog. Tinanong ako ni Paolo, Lolo, bakit nila ginagawa ito? Dahil ang nga taong tulad ni Romy ay naniniwala na ang mundo ay para sa malalakas at nandaraya, sagot ko. Ngunit ang hindi nila alam, ang tunay na lakas ay nasa mga taong marunong mahintay, marunong sumunod sa tamang landas, at marunong magmahal ng may kasamang disiplina. Hinalikan ko siya sa no. Nang bumalik ako sa aking silid, tiningnan ko ang larawan ng aking asawa. Ligtas kami. Bulong ko sa kanya. Ang pinto ay mayos na, ang kandado ay nakasara, at sa labas, ang mabituin ay muling nakpakita, tila nakbabantay sa aming munting. Ang umagang iyon ay may dalang kakaibang bigat sa aking dibdib. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng aming maliit na bahay ay tila nagtatanong kung ano ang kahihinatnan ng araw na ito. Ako si Francisco. Isang matandang lolo na wala namang ibang hangad kundi ang mapalaki ng maayos ang aking apo na si Paolo. Ngunit ngayong araw, kailangan naming humarap sa hukuman. Kailangan naming harapin ang aking sariling anak, si Imelda. Habang naglalakad kami patungo sa munisipyo, mahigpit ang hawak ni Paolo sa aking kamay. Nararamdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang maliliit na daliri, hindi ko siya binitawan. Gusto kong iparamdam sa kanya na narito ako. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Ang paligid ay puno ng tao, ngunit para sa akin, ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng aking puso,
at ang marahang hakbang ng aking apo sa semento. Pagpasok namin sa silid nga hukuman, ang amoy nga lumang papel at ang malamig na hangin mula sa electric fan ang bumati sa amin. Nakaupo na doon si Imelda, ang aking anak, ngunit nang magtakpo ang aming nga mata, wala akong nakitang pagmamahal. Ang nakita ko ay galit. Ang nakita ko ay pahihiganti. Nakasuot siya ang mamahaling damit. Tila ipinapakita sa lahat na siya ay mayaman, na siya ay nakalalamang. Nagsimula ang pagtitipon. Ang tiningang hukom ay mababa ngunit puno nga autoridad. Nang tumayo si Imelda upang magsalita, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga patalim na sumasaksak sa aking pagkatao. Sinabi niya sa harap ngang lahat na ako raw ay isang magnanakaw. Sinabi niya na ninakaw ko ang kanyang anak. Ginamit niya ang salitang pangingitnap, isang masakit na salita para sa isang amang nagbigay ng lahat para sa kanyang anak at ngayon ay para sa kanyang apo. Sabi ni Imelda, wala raw akong kakayahang palakihin si Paolo dahil ako ay matanda na. Sabi niya, ang buhay sa piling ko ay isang pagdurusa para sa bata. Paulit-ulit niyang sinabi na ang pera lang ang mahalaga. Dahil wala akong maraming pera, wala akong karapatang maging lolo. Masakit. Napakasakit makinig sa sarili mong dugo at laman habang hinahamak ang iyong pagkatao sa harap ng maraming tao. Ngunit dumating ang pagkakataon ko, hindi ako sumiga, hindi ako nagalit. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking lumang bag ang isang itim na kwaderno. Ito ang aking sandata. Sa loob ng kwadernong ito, nakasulat ang bawat sentimo na hinastos ko para kay Paolo. Isinulat ko rito ang halaga ng kanyang gatas, ang pambili ng kanyang nagamit sa paaralan, at kahit ang maliliit na barya para sa kanyang bawan. Ipinaliwanag ko sa hukom na ang bawat piso doon ay galing sa aking marangal na pagtatrabaho. Hindi man ito milyon-milyong piso, ngunit ito ay prangpuno ng pagmamahal. Ipinaliwanag ko na ang pag-aruga sa isang bata ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka kundi sa lalim ng pasensya at gabay. Hindi rin ako nag-iisa sa laban na ito. Tumayo si Sargento Delfin, isang tapat na kaibigan at alagad ng batas sa aming barangay. Sinabi niya sa hukom kung paano niya kami nakikitang dalawa ni Paolo araw-araw. Sinaksi niya ang katahimikan at disiplina sa aming tahanan. Pagkatapos ay tumayo rin ang guro ni Paolo. Malumanay ang kanyang tinik. Ikinuwento niya kung gaano katalino at kabait si Paolo sa paaralan. Sinabi niya na ang isang batang lumalaking masaya at mayos ay patunay na siya ay nasa mabuting kamay. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi nga araw na iyon ay nang tawagin ngang hukom si Paolo. Ang maliit na bata ay naglakad patungo sa gitna, tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang takot sa kanyang mata, ngunit nakita ko rin ang isang uri nga katapangan na hindi ko inaasahan sa isang batang katulad niya. Tinanong siyang hukom. Isang simpleng tanong, Paolo, saan mo gustong manirahan? Kanino mo gustong sumama? Tumahimik ang buong silid. Tanging ang ugong lang ng bentilador ang naririnig. Huminga ng malalim si Paolo. Sa kanyang munting tinik, ngunit malinaw at buo, sinabi niya ang nasalitang hinding-hindi ko malilimutan. Sabi ni Paolo, gusto ko po ng lugar na may kapayapaan. Gusto ko po doon sa kung saan ay hindi ako natatakot. Gusto ko po sa piling ng aking lolo Francisco. Kapayapaan. Iyon ang salitang binikas ng aking apo. Isang salita na tila nagpatahimik sa lahat ng ingay at gulo sa loob ng silid na iyon. Hindi niya pinili ang pera, hindi niya pinili ang marangyang buhay na ipinapangako ni Imelda. Pinili niya ang tahimik na buhay sa aming munting tahanan. Pinili niya ang pagmamahal na totu. Nakita ko ang pagbagsa ang balikat ni Imelda. Marahil sa sandaling iyon, narealize niya na ang puso ang isang bata ay hindi nabibiling ginto. Ang pagmamahal ay itinatanim, inaalagaan at pinaghihirapan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-isip, ibinigay na ng hukom ang kanyang pasya. Kinuha niya ang kanyang maso at tinapik ito sa mesa. Ang tunok na iyon ay tila musika sa aking natainga. Ipinahayag na hukom na ibinibigay niya sa akin.
Kay Francisco, ang pansamantalang pangangalaga kay Paolo sa loob ng isang taon. Isang buong taon, isang taon nga, pagkakataon upang patunayan na ang aming buhay ay sapat na. Isang taon upang masiguro na si Paolo ay lalaking ligtas at may mabuting asal. Nang matapos ang pagdinig, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi ito luhang lungkot, kundi luhang pasasalamat. Niyakap ko ng mahigpit si Paolo. Naramdaman ko ang kanyang maliit na katawan na sumandaw sa akin. Sa sandaling iyon, alam ko na ang katarungan ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan. Ang katarungan ay para rin sa mga taong ang tanging yaman ay katapatan at pagmamahal. Lalabas kami ng munisipyo na makahawak ang kamay isang taon. Mayroon kaming 365 araw upang bumuo ng nga bagong alaala. Mayroon kaming sapat na panahon upang itanim ang mas maraming gulay sa aming hardin, upang maglaro ang dama sa ilalim ng puno, at upang matulog ng mahimbing sa gabi ng walang takot na magigising kaming makahiwalay. Habang naglalakad kami pauwi, huminto kami sa isang maliit na tindahan. Bumili ako ng 2 piraso ng tinapay. Ang halaga nito ay 10 piso lamang. Ngunit ang lasa nito sa aming mga bibig ay mas matamis pa sa anumang handaan. Dahil ang tinapay na ito ay kinakain namin sa ilalim ng malayang langit. Tumingin ako sa langit at nagpasalamat sa may kapal. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Marami pang pagsubok ang darating sa loob ng isang taon na iyon. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito, kami ay panalo. Ang katarungan ay napanig sa amin. Ang boses ng isang maliit na bata ay narinig, at ang pagmamahal ng isang lolo ay kinilala. Maglalakad kami pauwi sa aming barangay, dala ang pag-asa na ang bukas ay magiging mas maliwanag. Wala man kaming libu-libong piso sa bangko, kami naman ay mayroong kapayapaan sa aming mapuso. At para sa isang matandang katulad ko, iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Ang kabanatang ito ngang aming buhay ay nagsasara ng may ngiti. Isang taon ng katahimikan ang nahihintay sa amin. Isang taon ng pag-aruga. Isang taon ng pagiging isang tunay na pamilya. Salamat sa Diyos, salamat sa katarungan. Salamat Paolo sa iyong tapang. Dito nagtatapos ang aming araw sa hukuman, ngunit dito rin nagsisimula ang aming bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, disiplina, at higit sa lahat, pagmamahal na walang hanggan. 65 taon na ako, ngunit ngayon ko lang naramdaman na ang buhay ay tunay na nagsisimula pa lamang. Isang taon, isang mahalagang taon para sa aming dalawa. Lumipas ang 12 buwan. Isang buong taon na ang nagdaan mula nang magpasya ang hukuman sa aming kapalaran. Ang 12 buwang iyon ay tila isang mabilis na pag-ikot ng mundo, ngunit sa bawat araw na dumaan, may mabakas ng pagbabago na iniwan sa aming buhay. Ako si Francisco, at sa edad kong 65, ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang sapat. Sapat na ang may kinakain, sapat na ang may kasama, at sapat na ang may katahimikan sa loob ng tahanan. Ngayong umaga, ang simoy ng hangin sa ating lalawigan ay may dalang kakaibang bango. Amoy basang lupa at amoy ng hinok na kamatis. Ang aming munting bakuran, na dati ay puno lamang ng damo at kalat, ngayon ay naging isang masaganang hardin. Ito ang aming proyekto ni Paolo, ang aming munting paraiso. Tumingin ako sa mga tanim naming kamatis, ang laking kanilang nga bunga. Ang kulay pulang na ito ay tilam na nakniningning na hiyas sa ilalim ng sikat ng araw. Kay sarap pakmasdan, kay sarap hawakan. Naalala ko pa noong itinanim namin ang magabuto na iyon. Maliliit lamang sila, parang si Paolo, kailangan ng matinding pag-alaga, kailangan ng dilig, kailangan ng pansin. At higit sa lahat, kailangan ng mahabang pasensya. Sabi ko kay Paolo noon, ang pagtatanim ay parang pagpapalaking tao. Kung hindi mo bibigyang sapat na tubig, malalanta. Kung hindi mo alisin ang madamo sa paligid, masasaka ka. Ang mga damo na iyon, sila ang mga masasamang impluensya, ang mga galit, at ang mga inggit. Kailangan nating bunutin ang mga iyon upang lumaking matatag ang ating mga pananim. Ngayon, ang bawat puno ay mabigat na sa bunga. Yumuyuko na ang masanga dahil sa dami ng aning naghihintay. 1, 2, 3.
Hindi ko na mabilang ang dami nga kamatis na handa ng pitasin. Masasaya ang aming makapitbahay dahil madalas kaming mamahagi ng aming ani. Ang pagbibigay ay bahagi na rin nga aming pasasalamat sa katarungang aming tinanggap. Ngunit hindi lamang ang aming hardin ang namulaklak. Ang aking apo na si Paulo, siya ang aking pinakamagandang ani sa taong ito, 1 taon. Sa loob ng 1 taon, nakita ko ang paglaki ng kanyang nga balikat. Nakita ko ang pagtangkat niya nga ilang pulgada. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang pagbabago sa kanyang nga mata. Wala na ang takot na dati ay laging nakatago doon. Wala na ang kaba sa tuwing may kakatok sa aming pinto. Naging isang mahusay na estudyante si Paulo. Sa tuwing uwi siya mula sa paaralan, dala niya ay makuwento ng tagumpay. Sabi niya, "Lolo, nakakuha po ako ng mataas na marka sa pagsusulit." Sabi niya, "Lolo, pinuri po akong aking guro dahil sa aking disiplina." Ang disiplina, isang salita na itinanimim ko sa kanyang isipan araw-araw dahil ang batang may disiplina, kahit saan dalhin ng tadhana, hindi maliligaw ng landas. At may isa pa siyang talento na nadiskubre, ang paglalaro ng dama at chess. Sa gabi, pagkatapos naming maghapunan ng simpleng sinangag at pritong isda, inilalabas namin ang lumang chessboard. Sa larong ito, tinuturuan ko siyang diskarte. Sinasabi ko sa kanya na sa buhay, hindi kailangang laging mabilis. Minsan, kailangan mong huminto, kailangan mong mag-isip, kailangan mong pag-aralan ang bawat galaw ng iyong kalaban at pati na rin ang sarili mong damdamin. Naging isang magaling na kithu o manlalaro ng chess si Paulo. Minsan, natatalo na niya ako at sa bawat pagkatalo ko, hindi ako nalulungkot. Bakus, ako ay nagmamalaki. Dahil ang ibig sabihin niyon ay natututo na siya. Nagiging matalas na ang kanyang isipan. Ang paglalaro namin ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo. Tungkol ito sa aming samahan. Tungkol ito sa masandaling tahimik kaming makasama. Tanging ang tunok lamang ng mapiyesa ang naririnig sa loob ng bahay. Siyempre, hindi rin naging madali ang lahat. Sa loob ng 1 taon, may mga pagkakataong kailangang bumisita ni Imelda. Ayon sa utos ng hukuman, mayroon siyang karapatang bumisita sa ilalim ng superbisyon. Ang mapagbisitang ito ay laging puno ng tensyon sa simula. Makikita mo kay Imelda ang kanyang pagsisisi. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pride. Nakaupo lamang ako sa malayo habang nakuusap sila ni Paulo sa aming branda. Hindi ko sila pinapakialaman, ngunit nakamasid ako upang siguraduhing maayos ang lahat. Nakita ko kung paano dahan-dahang lumambot ang puso ni Imelda. Nakita ko kung paano niya tinitingnan ang kanyang anak na ngayon ay mas malusog at mas masaya. Marahil, narealis rin niya na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mamamahaling regalo na dati niyang ibinibigay. Ang pag-ibig ay nasa pakikinig. Ang pag-ibig ay nasa pagrespeto sa katahimikan ng isa't isa. Sa mga hapon na iyon, habang pinakmamasdan ko silang dalawa, napagtanto ko ang isang malaking katotohanan. Noon, akala ko ang pagiging mayaman ay ang pagkakaroon ng maraming pera sa bangko. Akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng malaking negosyo at maraming ari-arian. Ngunit habang tumatanda ako at sa nakalipas na 1 taon na ito, nakbago ang lahat ng aking pananaw. Ang tunay na kayamanan, ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa loob ng isang vault sa bangko. Ang tunay na yaman ay wala sa mga papel na may nakasulat na halaga ng pera. Ang tunay na yaman ay ang makitang mahimbing ang tulog ng iyong apo dahil alam niyang siya ay ligtas. Ligtas, isang simpleng salita pero napakabigat ng kahulugan. Ang kaligtasan sa loob ng sariling tahanan ay isang luho na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng piso. Ang tunay na yaman ay ang disiplina na nakikita ko kay Paulo sa tuwing maaga siyang gumigising upang tumulong sa hardin bago pumasok sa eskwela. Ang disiplina ay ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Iyon ang nabagay na hindi nananakaw ng sinuman. Iyon ang magabagay na dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Habang hinihipan ng hangin ang aking maubaning buhok, napangiti ako, tiningnan ko ang aking makamay.
magaspang ang maito. Maraming linya at paklat mula sa pagtatrabaho sa lupa, ngunit ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa isang pamilya. Ang makamay na ito ang nagdilik sa makamatis na ngayon ay nagbibigay sa amin ng pagkain, at ang makamay na ito ang yumakap sa isang batang nangangailangan ng kalinga. Masaya ako. Napakasaya ko. Kahit wala kaming milyon-milyong piso, nararamdaman ko na ako ang pinakamayamang tao sa aming barangay. Mayaman ako sa oras, mayaman ako sa pagmamahal, at mayaman ako sa kapayapaan ng isip. Ang bawat hapon na makasama kaming nagdidilik ni Paulo ay tila isang panalangin na natupad. Ang bawat gabi na tahimik kaming nagbabasa ang libro ay tila isang awit ng pasasalamat. Ang kapayapaan na ito, ang bagong kapayapaan na ito ang aming gantimpala sa lahat ng hirap at sakit na aming pinagdaanan noong nakaraang taon. Sinasabi ko sa sarili ko, Francisco, matanda ka na, hindi mo na kailangang magmadali. Ang mahalaga ay ang bawat sandali na kasama mo ang iyong mahal sa buhay. Ang mahalaga ay ang mga aral na itinatanim mo sa puso ng iyong apo. Dahil sa pagdating ng panahon, kapag wala na ako sa mundong ito, hindi ang pera ang maalala ni Paulo, ang maalala niya ay ang aming hardin. Ang maalala niya ay ang aming laro ng chess. Ang maaalala niya ay ang pagmamahal ng kanyang lolo na hindi sumuko sa kanya. Ang anihan ay hindi lamang tungkol sa makamatis. Ito ay tungkol sa pag-ani ng bunga ng ating pagsisikap. Ito ay tungkol sa pag-ani ng pag-asa. Ngayong taon, ang aming ani ay sagana, hindi lamang sa basket, kundi sa aming mapuso. Ang bawat pulang kamatis ay simbolong bawat araw na kami ay malaya at masaya. Isang taon na ang lumipas, at marami pang taon ang darating. Handa na kami, sa gabay ng Panginoon, at sa lakas ng aming pagmamahalan, wala kaming hindi kayang harapin. Dito sa aming munting tahanan, sa gitna ng aming hardin, natakpuan namin ang tunay na ligaya. Hindi ito matatakpuan sa malalayong lugar o sa malalaking lungsod, narito lang ito, sa pagitan ng mga puno ng kamatis, sa ilalim ng sikat ng araw, at sa init ng yakap ng pamilya, kapayapaan, disiplina, kaligtasan. Iyan ang aming bagong kayamanan, at iyan ang kayamanang hinding-hindi mawawala. Salamat sa isang taon ng pagbabago. Salamat sa bagong simula. Salamat dahil sa wakas kami ay tunay ng malaya. Dito muna nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Habang nakaupo ako rito sa aming balkonahe, pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubok ng araw. Napaisip ako, ganyan talaga ang buhay, di ba? May mga sandaling puno ng liwanag, pero darating din ang dapit hapon kung kailan kailangan nating magpahinga at magmuni-muni. Ang bigat sa damdamin ng manangyari. Naalala ko pa nung sinabi niya sa akin na hindi raw sapat ang lahat ng pagsasakripisyo ko. Masakit, sobrang sakit pakinggan, parang may humihiwa sa aking puso. Inisip ko nun, para saan pa ang 30 taon ng pagtitiis kung sa huli ay ganito lang ang kahihinatnan. 30 taon. Hindi iyon biro, isang mahabang panahon ng pagpapakumbaba at pag-unawa. Noong ibinigay ko ang huling perang natitira sa aking pitaka, 5,000 piso. Iyon na ang huling ipon ko para sa aking gamot. 5,000 piso na pinahirapan ko sa paglalako nga kakanin sa kanto. Pero dahil sa pagmamahal, ibinigay ko pa rin. Sabi ko sa sarili ko nun, sige na, baka ito na ang paraan para maging maayos ang lahat. Pero mali pala ako. Minsan, ang sobrang pagmamahal ay nagiging lason din pala kung hindi na ito pinahahalagahan na taong pinaglalanan mo. Alam niyo, mga kasama ko sa pagtanda, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng pera o sa laki ng bahay. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng ating kalooban. Kapayapaan. Isang simpleng salita, pero napakahirap makamit. Naalala ko ang payo nga aking lola nung maliit pa ako. Sabi niya, ang buhay ay parang pag-akyat sa bundok banahaw, matarik, madulas, at nakakapagod, pero kapag nakarating ka na sa tuktok, makikita mo ang kagandahan ng buong mundo. Ngayon, sa edad kong ito, ramdam ko na ang pagod. Pero kasabay ng pagod na iyon ay ang lalim ng aking pangunawa. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ang galit.
ang galit ay parang uling na mainit. Hawak mo na nga, ikaw pa ang napapaso. Bitawan na natin ang nasakit ngang kahapon. Patawarin natin ang mga taong nakasakit sa atin, hindi dahil deserve nila ang patawad, kundi dahil deserve natin ang katahimikan. Sana ay may napulot kayong aral sa kabanatang ito. Isang aral na magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na pakikibaka. Tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Nandito ako, nakikinig at nakikiramay sa bawat buntong hininga ninyo. Sa susunod nating pagkikita, abangan ninyo ang susunod na bahagi nga ating kwento. May mga lihim pa tayong tutuklasin, may mga luha pa tayong pamumunasan, at higit sa lahat, may pag-asa pa tayong sasalubungin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayong pong may kapal. Hanggang sa muli. Mag-ingat kayo palagi. Paalam.